Hello mga ka-uploader! Kumastamos mi amigos, mi amigas, mga kabisdak dia, mga kapatsada, kumusta na ang tanan? Maraming daghang salamat sa inyong pag-subscribe at pag-view sa ating mga videos, sa mga hindi pa nakapag-subscribe diyan, kung nagtitrade ka sa Pilipinas market, pakipindot naman ang subscribe at saka bell button para notified ka palagi. Kung sa US market ka naman nagtitrade, meron tayong Doodle Goose to US market, English di Carabao lang yan. Tapos mga penny stock para pang day-trade lang ito, hindi pwede pang long-term investment, So yan, pag-usapan naman natin ang Pilipinas market, yung mga top gainers or top 3 na binibili ng mga foreigners. Tatlo lang kailangan natin, wag na tayong magpadami-dami pa para hindi tayo tumagal, So, una sa tanan, ang atong i-review is BPI at saka Ayala Corporation at GT Cap. Ito yung napili natin na top 3 na foreign buy. So, let's start with Ayala Corporation. Ayala Corporation muna tayo mga kaigsuunan. Ano nang nangyari kay Ayala? Hanapin natin si Ayala sa kanyang bakit ayaw lumabas. Ayala. Malakas. Yan. Ayala. Baliktad na. So, Ayala Corporation ay mayroong volume na 589,000. Maliit lang. 250 million, pero meron tayong 36 million na foreign buy. So, Ayala Corporation, so maliit lang kanyang tinitrade, So, at least si Ayala Corporation lumabas na sa ating blue line, itong 404 na linya. So, na-break na niya yan. So, ang sunod na i-break dapat ay itong linyang pula na to sa taas na nag-attempt siya ngayon mag-break pero hindi niya kinaya, So itong magenta na yan o pula ba nung lumabas sa kulay na diyan sa inyong screen. So 424.8 kailangan niya i-break sa Lunes para ay hahataw yan si Ayala sa taas. So ang kanyang dapat gawin kung sa Lunes ay magkaroon ng ganyang kandila na green, Tapos sundan dapat pa ng isang ganyan sa Martes naman ulit ng mga ganyan. Dapat yan ang makikita natin sa darating sa next week na trading, Para si Ayala ay pupunta dito sa taas na to. Ito may sell order block tayo diyan na pwedeng i-liquidate ng mga investor na foreign investor, Sa US market kasi gamit na gamit tong mga ganyan, pag mayroong ganyan, ang presyo talaga umaabot doon sa isang oras, minuto lang, 5 minuto, 10 minuto, ganun. So, depende sa gaano siya kalakas. Pero dito sa Pinas, hindi ganong nagagamit to pag So, pero ganun pa rin. Gamitin natin kasi yun ang ating naalaman. So, maraming mga sell order block diyan. So, tinitrigger nila yan sa US market. Tingnan mo example ako sa US market para maniwala kayo na may mga sell order block na tinitira. So, ito. Wala yan. Wala tayo nakitang share naman. Sell order block. Katulad ito, yan yun, kulay yan siya, kulay pula yan siya dati. So, nag-open siya dito. So, kung i-replay natin yan, para makita nyo lang, kung ano yung hitsura niya dyan dati nung, So, replay natin kung pula ba yan, kung hindi pa tayo nagsinungaling. Baka mali din tayo. So, sana yung pula. Yan, itong pula, di ba? O, di ba, naging kulay, siya, yan pula. Tandaan yung pula niyan. Yan, sinusundot, nagkulay, yan mga pula-pula na yan. Sinusundot nila Kaya pag nasundot na, naging kulay gray. Ibig sabihin na tira na yan, nadali na yan. Tapos pag pinutol na yan, ibig sabihin ubos na yung mga seller diyan. So diyan, di ba? So ganun din sa US, yan may pula pa, yan, nag-gray. So ganun yun ang gamit sa mga
Yung itong green, pag na-trigger, nag-gray din, oh. Yan, oh. Tingnan mo, pag naputol yan, ibig sabihin, yan, naputol, oh. Kasi tinagos na niya ng presyo, eh. So, ganon yung ano na yan. Ibig sabihin ko sa, balik tayo kay Ayala Corporation. So, si Ayala ba yun? Yung ano natin? Si Air Canada. Bakit Air Canada? Ayala Corporation. O yan. Ganon yung ibig sabihin sa pula. Ayan, sa US na yan. Katulad dito, ito kulay green to eh. So, tinatabas din, di ba? So, pero matagal sa Pilipinas. So, maghintay-hintay ka na ano, na balikan. So, kaya itong ano na yan, yung ano na yan, pwedeng i-trigger yan na balikan, akyatin yan sa taas, ano. Kung titingnan natin kay TradingView yung ano niya, yung mga technical analysis niya, ayan o, merong mga sell diyan dito, makikita mo na pula yan, 422, 445, yan, 491, ibig sabihin talagang anuhan yan. Target price ni forecast naman ni ano ni TradingView is 804,634 yung average ano kay Ayala. So long term ka lang talaga dito kay Ayala no. Darating din yan na babawi yan. Hahataw yan sa taas. Kasi yung mga target price ng ating mga broker is nasa 680, 733, 677. So nasa baba siya no. So magbudiga ka dito, tiba-tiba ka kung magbudiga ka kasi ito si ano nag ano rin yan, parang ganyan no, W. So baka W ang gagawin na pattern niya no ni Ayala Corporation. So kung dito ka bumili, yan doon ka sa may 50% ano kung mabalikan yang 609. So itong ang Portoto kasi na presyo na yan, bakit maraming bumibili sa mga foreigners? Kasi mura lang yan sa kanila eh. Yung Portoto na yan, kung i-convert mo yan sa ano, sa piso, magkano ba piso ngayon? Divide mo 61. So $6 lang, di ba? So ganun ang mga foreigners kasi, tumitingin yan sila sa presyo eh. Ang maganda sa kanila na presyo is $5 pataas, yun yung mga presyo nila na binibili. Doon sila nag-invest. Kasi $5, what is $5 sa kanila? Mura lang yan. Sa atin, 422, mahal na, di ba? Kasi 422 na eh. So, yung mga investor na foreigner, doon yan sila bumibili sa mga presyo na equivalent to $5 pataas. So, kaya ito si Ayala Corporation, pag naano na talaga yan na establish na yung itong dito sa Middle East, ay talagang babawi din naman yan eh. Kasi nandito nga siya sa baba, so nag-action na siyang umangat, di ba? So may mga foreigners na pumapasok sa kanya. Nag-umpisa na yan dito eh. Si Ayala Corporation eh. Kung titingnan natin, medyo matagal-tagal, haba-haba tayo. Pagpasensyahan nyo na yung lolo nyo. Lolo! Wala pa pala ako apo. Yung tiyuhin nyo. Para maipaliwanag lang natin ng maayos sa mga naipit diyan kay Ayala. So kung dito sa si Ayala din dito dito meron bang Ayala din, no? Yan, no. May bumili din sa nakaraan, buminta pala, hindi pala bumili kay Ayala. So basta yan, tiyaga lang tayo dito sa Philippine stock. Hindi siya stock. Na-stock ka, naipit ka. Marami nang binabas na to na basura na wala nang kwintang-kwintang pero ganun pa man wala tayong magawa kung nasa Pilipinas ka lang dito ka talaga wala ka talaga magagawa kung wala kang ibang mapaglagyan ng pera mo mag-invest. At least nag-invest ka, may chance kang kumita, di ba? Kasi nasa baba nga So yan si BPI. BPI naman pag-usapan natin. Si BPI, na pictures na rin natin to si BPI. So hindi tayo magtagal dito. So ang bumili ngayon kay BPI ng mga foreigners, sila yung iba wala na maliit lang yung mga So BPI, black sale yan Bakit yan black sale? So BPI mayroong 36 million na pumasok So BPI nasaan ka na ngayon? So bullish si BPI, di ba?
nahulog siya sa ano natin eh. Ang ano natin dito kay BPI is bullish plug, ano? Yung ginagawa niya. Kaso nahulog siya eh. Hinulog siya dito sa nasubraan. Pero at least bumawi siya ngayon. Bumalik siya sa ano natin, sa plug, sa loob. Nasa 97. Friday pa naman nga, di ba? Dapat nung ano pa yan siya nahulog. Ngayon siya dapat mahulog eh. Pero siguro dahil mura na siya, 94. So yung 94 na yan, pero may foreigners pa rin pala, no? 94 is magkano? Mura lang pala yan. Kaya mura talaga. Pero kasi 94 divide mo ng 61, so mali pala ako. May mga bumibili din pala ng 1.5 dollars, $2. Pero dahil nga blue chip si BPI, kaya ano siya eh, pinili pa rin nila, no? So yung mga foreigners, mas doon sila nakatutok sa mga blue chip talaga. Tapos mag-rotation lang yan sila. Pag mahal na siya, bibinta yan. Bibili naman doon sa mga mid-size cup. After mid-size cup, doon naman yan sila sa mga small cup. Balik naman yan sa blue chip. Pero doon sila tumatagal sa blue chip kasi established nga eh yung mga company diyan kadalasan sa blue chip, ano. So si BPI ay malaki ang chance na babalik na yan dito sa taas. So kailangan niyang i-break itong 100. So kailangan talaga i-break niya tong ano na yan, yung green line natin na bullish plug, ano, para umakyat na siya doon sa taas. So long term pa rin tayo kay BPI, mayroong pula, sell order black. Pag naputol yan, diretso yan sa taas. So long term pa rin tayo kay BPI. Meron tayong hawak dito na nasa 126 tayo, ipit tayo. So i-ano lang natin yan, piso cost averaging. So may natanggap na tayong 7,000 dito na dividends kay BPI nung 18. So nagamit na natin, binibili-bili unti sa mga ipit na mga stock, ano. So doon ko siya ginamit sa mga stock na medyo mura pa na parang hirap pag nung umangat. So doon ko siya inano, itong BPI kasi malaking chance dito na aangat na to, ano. So kaya dito natin ginamit yung ano niya, yung pira. Doon sa ibang stock natin. So hinayaan lang muna natin to kasi marami-rami na tayo diyan eh. So target price naman ng BPI is ng ating mga broker is nasa 147, 143 at 148. Long term lang tayo dito. Darating din yan ang araw na babalik na yan sa taas, ano. Dito nga sa COVID time, oh, sino bang nag-akala sa COVID time? Dito bagsak siya nasa 50. Pero umabot ng 140, di ba? So nakabili ka sa COVID time, 181 yung ano mo, kinita, di ba? Ayaw mong bumili dito dahil ko bagsak. Ganun yung konsepto natin ng mga Pilipino eh, bagsak, ayaw ko bumili. Pero ang the other side, hindi natin nasilip na ano pala siya, oportunidad oportunidad natin na kumita dahil mura. So hindi ka pa sa ngayon mapamura ka pa kasi bagsak, pero pag kumita na yan, mapawaw ka na. So isipin mo 100, di ba? Kung mag 100% pala yan si BPI, saan ba siya pupunta kung 100% nandito sa taas? So darating din tayo diyan 100%. Saan ba? Dito sa babalik siya sa 170, ano? 100%. Paano mag 200, di ba? Darating din tayo diyan sa panahon na yan. Pagdating ng panahon, ika nga ni Aisa Siqueira. So, yan si ano. So, tiyaga-tiyaga lang tayo. Habang naghihintay tayo, binabayaran naman tayo eh. So, walang problema yan, ano. So, si GT Cup naman ang pag-usapan natin. Bullish na bullish si GT Cup. Malapit na tayong binalikan. Saan ba yung presyo natin? So, meron tayong hawak dito kay GT Cup at kumita na rin tayo ng dividends dito. Meron tayong natanggap na dividends na 7,000, ano. Mga ano yata yung natanggap natin na malaki-laki din. Kasi mayroon tayong 190 sa 7. Magkano ba? Palit lang yata pala eh. Sa 7 times 7 is mga 7,000 lang. 1,000 lang pala. So, nasa magkano? 7.08. So, mayroong 190 tayo. So, may mga 1,000 tayong natanggap na dividends. Maliit lang pero at least mayroon, di ba?
So, hinintay natin si GT Cup sa 525, malapit na. Yan, no, bulis, so, humataw ng tudo dahil may foreign buy na bumili. So, ito yung maganda dito ka bumili sa ilalim. Nasa ilalim siya ng ating channel eh. Yan, no, nasa ilalim ng ating channel, di ba, si GT Cup. So, ibig sabihin yan, pag, nasaan na, nagalaw na yung ano natin. So, 525, 525. So, nagalaw. So, bulis na bulis dito si GT Cup. Nasa ilalim siya eh. So, ibig sabihin, pag umangat yan, dito sa taas is tutubo yung kipira mo. Ano dito? Kano tubuin? 42% o almost 50%, di ba? Saan ka pa? So, kung ma-hit yan, ang ano natin, magkano ba ang ano? O, dito tayo. So, tutubo tayo ng 30%, di ba? So, yung 190 mo diyan, so, yung 190 natin, 190 times 525 ko siya nabili, sa 526 na lang para mabilisan. So, may almost 100,000 ako, ano, times ko ng 30% yan, 0.3 ang tubo. So, kikita ako ng 30%, 30,000 din pag na-hit. Pero kung kailan, yan ang tanong. Pero malay mo, ngayong after 3 months, ma-hit na yan kasi bullish na eh. Nagpapakita na siya ng kanyang bullish. Ano? Magkano bang binili kay GT Cup sa mga foreigners? Ilan bang ano ngayon? So, mayroong bumili kay GT Cup na 36 million. Meron siyang value na halaga na 51,000, 36 ang foreigners. Ibig sabihin, maraming foreigners ang bumili, di ba? Kasi 51 lang eh. Yung 36 is more than sa 51 kasi 25%. So, almost 70% ang bumili na mga foreigners. Ano? So, kaya nakikita to nila na magandang ano. So, may panahon na talaga na hinog na to si GT Cup na ma-break na niya yung nasa taas. So, na-break na yung mga consolidation dito. Marami. Ito yung dapat kailangan niyang i-break. Ano? Kasi nung nakaraan, dito yung 507, nung nakaraan kasi yan, nag-try siyang mag-break diyan pero nag-resist. So baka matapos na to, itong balik niya, ngayong balik niya na to, tatagusin na yan at puputulin na yan ni GT Cup, ano. So pero ito, dahil may sell order block tayo dito sa banda, medyo mahirapan pa muna siya diyan. So pagdating diyan, pag kaya na lang i-break to, pwede mag-pull back na naman ulit yan, ano, at pwede mag-bounce back, baka mag-consolidation lang diyan hanggang maubos na yung sell order block na yan at pwede nang bumalik doon sa taas si GT Cup, ano. So, yan yung ano natin kay GT Cup. So, huwag kalimutan, kung bago ka sa ating channel, hindi ka pa nakapag-subscribe, pakipindot naman para managdagan yung 36 subscribers natin para lumago tayo, ano. At meron din tayong Doodle Goose US Market, mga kaigsunan. Daghang salamat kung natapos mo ang video na to, ano. So, maraming adios amigos, mi amigas sa inyong tanan. Babus!